Punta naman po tayo sa balita sa Metro Manila, mga kapatid. Pinabulaanan ng nurse ng National Kidney and Transplant Institute ang akusasyon na siya nga raw ay mastermind sa umano'y bentahan ng kidney. Nasangkot ang nasabing empleyado matapos maaresto nitong Martes lamang ang 3 suspect sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasama nila ang isang organ donor daw. Ayon sa NBI, isang nagngangalang Alan Ligaya ang mastermind sa operasyon. Pero ayon sa pamunuan ng NKTI, hindi siya head nurse. Nakausap na raw nila ang nurse at itinanggi nito ang mga alegasyon. Wala ring access si Ligaya sa listahan o pagproseso ng mga kidney dahil sa endoscopy unit ng NKTI naka-assign ito. Gumugulong na raw ang sariling investigasyon ng ospital at handa silang makipagtulungan sa NBI. 4 na Japanese na sangkot daw sa mga scam ang arestado sa Parañaque. Sa NAIA Terminal 3, naharang ang leader ng grupo na si Sawada Masaya. Kagagaling lang ng suspect sa Cebu at pauwi na sana sa Parañaque nang arestuhin sa bisa nga ng warrant na inilabas ng korte ng Japan. Sunod na arestado ang 3 nitong kasabwat. Ayon sa NCRPO, sangkot ang 4 sa extortion at maging sa online fraud. Dinala na sila sa Kambagong Diwa para maiproseso. Viral naman ngayon ang matarik na rampa sa bahagi ng EDSA busway sa PhilAm, Quezon City. Imbis kasi na maging daan ng mga person with disabilities, mas nagmumukha pa raw itong slide. Pinuntahan nga ng News 5 ang nasabing rampa at kita nga na kahit sino ay mahihirapan sa pag-akyat at pagbaba dito. Maging ang PWD group na Mabini Movement, sinabing hindi akma para sa kanila ang nag-viral na wheelchair ramp. Kasabay naman yan, nanawagan din sila na gawing accessible sa mga PWD ang mga estasyon sa EDSA busway. Ang Department of Transportation o DOTR nakatuwang ng MMDA sa pagpapagawa ng footbridge, aminadong medyo matarik nga ang pagkakagawa. Habang hindi pa ito naiaayos, maglalagay muna ang mga otoridad ng rubber mat para hindi madulas ang rampa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.